So marami nagre-request nito, topic liquidity. And I hope nandito yung nagre-request nitong topic na to. Dito ako nag-start sa liquidity, nasa 20 pa lang kami sa Telegram, and yung TikTok ko nasa 50 pa lang yung followers. And makikita nyo dyan sa nakapin yung liquidity na ginawa ko. And ngayon, i-discuss ko siya. Although meron na nito sa YouTube, pero siguro sa mga bago, i-discuss ko. So, let's G. So again, welcome to my TikTok live. This is CryptoChom Trader. This is recorded session para if ever hindi mo matapos, pwede mo siyang balikan sa YouTube and pwede mo siyang panoorin para may records kayo. So ang topic natin ngayon, liquidity. Okay? So ano yung familiar kayo na term sa liquidity? Sige nga. What is liquidity sa inyo? Baka sabihin nyo, I am the liquidity. So ano yung term nyo sa liquidity? Wild guess. Walang maling sagot. Yung mga SL, pera, okay, what else? Yung kinukuha ni market after bullish or bearish. Momentum. Okay. So, correct lahat ng sinabi nyo. Liquidity is about sa pera. Okay? Pera yon ng mga trader, yung mga in and out sa market. So, saan ba nakukuha yung pera? Yun yung mga SL nyo. Diniin no? SL nyo. I mean, SL natin. Let's say, ito yung position, tapos marami tayong SL dito. Sa taas, nandyan yung pera. Okay? So, para hindi ka maging liquidity, kailangan alam mo kung nasan yung pera. And para alam mo kung saan yung target take profit mo, alam mo rin kung saan pupunta yung pera. Pag hindi mo alam kung nasan yung pera, malamang ikaw yung pera ng market. Ikaw yung liquidity ng market. Yun lang yon. So, dito may pinuntahan si market na pera, liquidity. Then, bumaba siya dito kasi meron ditong pera or liquidity rin. Yan, in layman's term. I hope na-gets niyo yun. So, dahil ang market punong-puno ng liquidity or free money, it's either ikaw yung trader na natatalo or yung trader na pwedeng makatake profit. Okay? So, if ikaw yung trader na wala kang alam sa liquidity, kasi trader 2, alam niya kung paano nag-work yung liquidity, malamang yung mga SL mo napupunta doon sa marunong. Okay? Enter po, coach. Good evening. Hello. Yan. So, next. Wala na kayong question doon? Ang hirap minsan pag nagre-record ako ng solo, nagtatanong ako kung may question or hindi. Kasi minsan nahalo sa live na nag-a-ask ako ng question. Anyways. So, okay clear tayo dun sa liquidity So, next. May type ng liquidity. Okay? Kung paano siya kinukuha. Para malaman nyo, iilan lang to. Iilan lang tong types na to sa liquidity. And yung first na tinuro ko to, ito lang. Ngayon, meron na tayong inducement tsaka momentum. So, i-explain ko sa inyo kung paano yan nakikita sa market. So, again, liquidity. Market is all about liquidity. And kailangan mo lang siya hanapin for target profit and para iwasan mo siyang ma-SL ka. So, let's go. Haba ng introduction na yon. First, trendline liquidity. Okay? Pag sinabing trendline, yan lahat ng line na nakikita mo sa market. This is basic. And under niyan is, ano yung under nitong trend line na to? Common. Basic. Strategy. Most bash. Go. Ano yung under nito? Ano to ito na yung hint or yung clue. Most basic strategy. Palaging binabash and hindi nagwo-work. Red Clouds, GG. So, ano to?
Ano yung dalawa dito? I'm a swing trader po, but I can adjust to scalper, day trader, position trader, and all. So yan, ano yung dalawang under nitong trend line? Support? Okay, correct. Okay. So pag sinabing trend line, under nun is itong support and resistance. So in general, trend line siya, ulit. Gusto ko tong ma-discuss ng tama. Coach, di naman nahihit TV ko. Wait lang, gusto ko to ma-discuss tama. So in general, itong line na to, trend line siya. Okay? Ngayon, pag sinamahan mo siya ng candles or price action, like nandito. Okay, ulit, going back. Ayaw kayo matuto, no? So, yan. So, this is trend line. Okay? In general sa market. Basta line, trend line yan. Pero pag pinasukan na ng price action or candles, ito yung candles, for example. Yan, yung candles. Pag nasa ilalim yung candles, ang tawag dito is resistance. Nagiging resistance siya. Pag nasa taas yung candles, ang tawag dito is support. Clear? Okay? So, again this is trend line in general. Pero pag pinasukan mo ng candle sa ilalim, resistance yung to. Pag sa taas naman, support siya. Okay. Goods. Hindi to tinuturo kasi basic lang yung alam. Tinuturo to para malaman mo kung nasan yung liquidity ng market. Kasi majority is ito lang naman talaga alam nila. And majority, liquidity sila. Pag nabasag yung resistance, break out. Pag nabasag yung support, break down. Nawala ba? Since alam nyo na yung trend line, liquidity, or support and resistance, then alam nyo na kung saan yung mga trader pumoposition. Mag-e-example ako. Under trend line and support and resistance, pasok dito lahat ng patterns. Lahat ng patterns na alam nyo. Okay? It could be ganito. Okay, this is patterns. Type 1, pag bumalik na and medyo clear na. So going back, after nyo malaman yung trend line and support and resistance, then magigets nyo lahat ng patterns. Okay? Kahit na anong patterns yan isulat ng market, magigets nyo yan. So, ibig sabihin, etong mga lines sa taas, ang tawag dyan resistance. And etong lines sa baba, ang tawag dyan support. Ngayon, etong patterns, hindi siya 100% reliable. Kasi basic nga siya. And maraming nakakaalam sa kanya. And dahil basic siya, simple lang siya i-trade, maraming trader ang kayang gawin tong patterns na to. Okay. Tinuturo ko to para alam nyo kung nasan yung liquidity ng market. Ang liquidity ng market nandito. It's either nandyan sa taas or nandito sa baba. Okay? And yan yung tinatawag na trend line liquidity. Kasi naniniwala ang majority na pag lumabas yan dyan, si market, bullish na. Breakout. So, ang position dyan is ganito. So, pagka-sweep dyan ni market, bababa siyang ganon. Okay? Which is naging liquidity yung mga trader dito sa trend line. Nagigets? Yes, bakit? Trendline liquidity. So, nagigets? Yes, applicable to kahit anong financial market. General to. Kasi lahat ng financial market nagpiprint ng trend line. Okay, when I say trend line, ganito yung itsura ng candles. Nagka-create siya ng ganyan.
Okay? Most likely, yung mga ganyang trendline liquidity, may liquidity yan sa ilalim. Sorry po, bago lang po ako, medyo hindi po malinaw tanong ko. It's okay. Normal lang yan. Chill. So yan, may liquidity dyan sa ilalim, may liquidity din yan sa taas. Kaya siya trendline liquidity. Ibig sabihin, possible si market, babain niya lahat ng liquidity dyan, tapos i-take niya lahat ng pera dito sa ilalim. Okay? Yun yung purpose ng liquidity. Kaya if ever may position ka dito dahil alam mo uptrending, tapos naka-bullish ka, pwede kang babain ni market for SL, stop loss. Maliquidate niya yung position mo. Following? Sorry. Next. Goods na, wala nang question sa trendline liquidity. Need more example? Next na agad? Let me know. Gets. Hindi ka pa late, kaka-start pa lang. Nasa second pa lang kami. Vendetta. So, proceed na tayo sa next. Sure kaya, wala kayong tanong ha? Previous high. Madali lang tumaspat. Ganito lang siya. Let's say si market nagkikreate ng ganyan. Siya tong previous high. Okay? Tapos bumaba si market. Previous high and low. Okay? So, let's say for example, ito yung bumaba si market, ganyan. Ito naman yung previous low. Okay. So, yan yung mga previous high and previous low. So, yan yung pwedeng i-take ni market. Pumunta siya dyan, tapos mag-reverse, then pumunta siya dito sa ilalim, then mag-reverse. Okay? Ibig sabihin, may pera sa position na to. May pera dyan, may pera din dito. Okay? So, in advanced term, ang tawag dyan, buy-side liquidity or sell-side liquidity. Enhance lang yun ng previous high and previous low. BSL and SSL. Wala pong order block dito na wala pong order block. I think na-discuss ko yun sa last recording yung order block. Pero dito, all about liquidity. So, tuloy. So, okay, nakita niyo na yung trendline liquidity, nandun yung mga liquidity niya. Ngayon dito, nandyan yung liquidity. Okay? Nasa previous low and previous high. Or in advanced term, buy-side liquidity, sell-side liquidity. Nandyan yung pera sa taas. And dito, nasa baba. So, mapapansin nyo, pag si market is nag-sweep siya ng ganito, nagre-react siya opposite side. Take note ha, pag si market nakasweep ng liquidity sa ilalim, ang direction niya dapat opposite side, pataas. And pag na-sweep niya tong taas, yung liquidity sa taas, sweep means kinuha lang, ang direction niya dapat is pababa. May tanong ba kayo dyan? So, yung question is, alisin ko na to. Paano pag candle close hindi nag-sweep? So, pag candle close, ibig sabihin, hindi siya bumaba dito after sweep. Nag-close dyan yung candle and pwede mo nang i-consider na si market pwedeng
mag-bullish pataas. What if naman fake out? May possible pa mag-fake out kahit mag-sip. Yes, ang fake out, ganito yung tsura. Nag-sip siya, konting reaction, tapos bumalik na siya ulit pataas. Hindi siya bumaba. The fact na nakabalik siya dito sa area na to, ibig sabihin, yung liquidity dito hindi ganun kalakas para ibaba siya ng market. Okay? So, ang gagawin ng market, hahanap siya ulit ng liquidity sa taas para makababa siya ulit ng mas malakas. Okay? This is fake out. Makikita niya reaction, hindi siya makakababa ng sobrang lakas, tapos dadaretso pa rin siya. Baba siya, coach, kasi mas malaki ang position sa liquidity. So, nagets siya na yung fake out. Let's say, for example, eto, fake out lang to. Pagkababa dyan ni market, konti lang yung reaction niya, tapos hindi siya ganun kalakas. Tapos makikita mo si seller bumababa pa rin. Ibig sabihin, na fake out kayo dun. Hindi porket nag-sweep si market is diretso na agad opposite side. Okay? So this is fake out. Yes, pag ilabas nyo yung confirmation nyo, pag tumama siya sa sweep, okay? Whether boss yung confirmation nyo, change of character, candlestick, i-apply nyo dyan para malaman nyo kung fake out ba siya or kukontinue siya pataas. Pagandahan na lang ng entry. Hi, boss! Shout out ka dyan. Yes, yung question mo is, for example, downtrending si market. Tapos na-sweep niya to. Okay? Pag yung reaction niya or hindi mo nakita yung confirmation na si market is bullish, pwede siya mag-continue downtrend. Ibig sabihin, lahat nung na-fake out dito, may SL kasi nag-long sila. Ay, diba, na chicks? Ano yan? 45 days? So, gets na? Hindi porket nag-sip is magre-reverse, ha? Yun yung magandang term. Hindi porket nag-sip ng liquidity is magre-reverse. Marami akong gamit eh. Depende sa scenario ng market, Crystal. Malaman mo na liquidity yan kasi nandito yung position ng mga traders. Nakaganito. Nakalong sila dyan. So, malaman mo liquidity yan kasi punong-puno ng stop loss dito sa ilalim. Biruin mo, ilang trader nakaposition dyan. So, ang ginagawa ng market, sinisip niyang ganyan, sabay nagre-react siya ng ganyan. Okay. Gets? So, lahat ng nakalong dyan may SL, lalo na pag fake out kasi baka bumaba si market. Kaya pagandahan niya ng placement. Which is, matututunan niyo rin sa susunod na kabanata ng buhay niyo. Yes, may sign po ba na magre-reverse or not? Let's say, for example, ganito ginawa niya. Isang example lang. SMC. Pagka-sweep, bala. Pagka-sweep, nag-create ng ganyan, tapos ng ganyan. Okay. So, medyo advanced to. Pero, makikita nyo na, itong pattern na to is, or sa SMC, isa to sa itsura ng reversal. What else? Hammer. Yung bumaba lang yung buntot niya dyan, tapos ganito yung kirinate niya. Isa rin yan sa potential reversal ng market. Anong time frame ng liquidity based on your experience, coach? Matatawag mo na legit.
pag galing to sa higher time frame, 4 hours pataas, medyo malalakas ang liquidity. Sample nitong BTC. Ito na lang. Ito. Total, lagi ko tong upload eh. This is, nakatingin ba kayo? December 5, previous low liquidity. Okay? Tinake siya ng January 13. And nakikita nyo yung rejection ng market. Yan, sinip. Tapos dumiretso pataas. Ngayon, etong nag-sweep sa taas, tinake niya yung December 17 liquidity. And nag-react siya pababa. So, gets nyo na. Ayan ang example. Bagsak si BTC. Okay, ito, good example. Ready? Sige, game ba? Example ng liquidity na ipapakita ko sa inyo yung liquidity na sweep, liquidity nag-fake out. Okay. So, let's say ito. Ito yung liquidity nag-fake out. Nag-fake out tuloy. Nag-candle close, in short. Okay? Masyadong malaki yung span niya pababa. Hindi siya naging sweep kasi nag-close siya sa ilalim. Pero, nag-bullish pa rin siya. Ito yung valid liquidity. Kasi nag-sweep siya, ayan. And yan yung isang confirmation, yung candle na yan, yung single candle na yan. Isa yan sa makikita mo sa sweep. Okay? So, ibig sabihin, yung liquidity nito, napunta na siya dito. So, ito na yung bagong liquidity. Nandyan na ulit sa taas. And itong nasa baba, nandito pa rin, at meron pa dito sa baba. This is 1 day. Okay? Mas malakas yung liquidity sa higher time frame compared sa lower time frame. Kung shooting star candle yan, isa yan sa confirmation na pwede mong tignan. So, hanap pa tayo dito. Let's say, ito. Previous high, okay, sweep. Ayan ulit yung pinakita niyang confirmation. Previous low. Okay, makikita mo lahat ng sweep dito sa ilalim. Yan, kaya makakakita ka ng magandang entry. Lahat ng sweep niya doon sa ilalim. So, pag sinabing hindi valid yung liquidity, let's say for example, this is liquidity. Makikita mo na si market is nagke-candle close sa taas. Ganito itsura niya. Sorry. Hindi siya nag-sweep, tinuloy-tuloy niya pataas. Okay? Kaya hindi lahat ng previous liquidity is pwedeng pwedeng i-utilize. So, goods na tayo dito. Any question pa dito? Ayan, sige. Dito tayo para makita nyo ng malinis. Yes, pag candle close meaning continuation. So, ito. Ayan, ako kunin ko yung mga high Dito muna tayo magsimula. Itong high na take nito, yan, nag-react pababa. Itong low na take nito, nag-react pataas. So, lipat ng low. Lipat ng high. Itong high na take dito, react pababa. Itong low na take dito, react pataas. Itong low ulit na take dito, react pataas. Sige, going back. So, ulit. Okay na. 5, 2, 2, 4.
So, napansin niyo 'to, sa tuwing tinitake niya yung previous liquidity, previous low, or previous high, nagre-react siya sa opposite side. Okay? So, tinake niya 'tong previous low, opposite side. Patats tayo niyan. Soon, sa next live, aralin ko pa yan. So, ito naman, previous high, tinake niya, nag-react pababa. Previous low, sinip dito, nag-react pataas. Previous high, sinip, react pababa. Previous low, sinip dito, react pataas. And previous high, sinip dito, react pababa. So, ito yung um, kind ng reaction na nag-react lang ng konti, tapos continuation pa rin pababa. Ibig sabihin, peak out. This is not candle close. Pag pumunta ka sa one day, week lang to. Wala kang makikita diyang candle close. Okay? Punta tayo sa one day. Ayan. Week lang siya. And hammer. Okay? So, malalaman mo kasi dun pa lang sa structure ng candle, hindi na siya valid. So, ito yung fake out na clear. Yung key levels, ate, baka sa susunod, mag-basic tayo. So, this is the fake out na nag-react lang ng konti tapos bumaba si market. So, fake out to. So, goods na tayo dito sa previous high and previous low liquidity. Thank you. Thank you for watching. So, yon. Okay na tayo sa previous high, ah. Movie marathon mo? Eh? So, yan. Okay na tayo sa previous high and low. Wala na question. We need to end. Hindi ko alam kung nagjo-joke kayo or what. Or mga trader na talaga kayo. So, equal high and equal low. Mas madali lang din spot sa market. Ganito lang siya. Yung kanina, single. Ay, single? Yung kanina, ikaw. Okay? Single, previous high and previous low. Ngayon, double na. Equal high and equal low. Ganito. So, hindi ko alam kung saan kayo dyan. Ano ba kayo? Previous low or previous high and low or equal high? O, ngayon, double na. Huwag ka mag-ala. Yung double kayo, maghihiwalay din yan. So, magiging previous high ka lang din. What I mean is sa movie marathon sa YouTube. O nga, Koji. Sige. Thanks. So, nagets nyo na to ha. Yan. Pag mga ganong illustration, for sure, hindi nyo yan makakalimutan. Yan. Single, previous high or previous low, single high. Ngayon, double na. May mas malupit pa dito. Triple top. Tatlo kayo. Medyo risky na yan. Okay? So, dito nga tayo sa equal low tsaka equal high. Ito, equal high. Ibig sabihin, equal high. Equal yung high. Diniscuss pa. So, hindi kailangan na pantay yung high, ah. Kahit nakaganyan lang. Okay? Consider na equal high. And liquidity believes na pag may equal high dyan, tinitake yan ng pababa. Okay? Tinitake advantage. Ano yung pinagsasabi ko dito? Yan. Tinitake yung mga liquidity dyan, tapos magre-react sa opposite side.
Vice versa, kung meron namang equal low dito sa ilalim, tinitake yan ng market, tapos up, diretso up. Yes, kahit mataas yung pangalawa or yung una, considered pa rin yun na equal high. Huwag naman yung ganito kababa. Kailangan medyo pantay lang within the range. Anyways, baka matapik natin yung inducement tsaka momentum sa next session, sa next live. So, magpa-part 2 na lang tayo. Para mapakita ko sa inyo example ng trendline liquidity, previous high and low liquidity, and yung equal low and equal high liquidity. So, any question muna dito sa equal high? For sure, maiintindihan nyo yan at magigets nyo yan kasi nagbigay ako ng example. Yung equal high, dalawa na sila. Yung previous high, single lang. Okay? Yung trend line, group of liquidity. Group. Yung isa, single high. Pangalawa, equal high. Okay. So, yan yung sa liquidity. Sa YouTube channel kayo ni Coach siya, madami kayo ito. Thanks, RJ. So, yan sa next session na sa tingin ko yung inducement tsaka momentum para ma-absorb nyo muna to. Any question muna dito? Pero gets ba to? Gets? Naririnig nyo pa rin ba ako? Or lag? Coach, si equal low tsaka po si equal high, magkaiba po ba sila ng double bottom? Tsaka po ni double top? Same lang sila. Okay? Nagkataon lang, iba sila ng criteria and magkaiba sila ng strategy. So, si double top kasi, yan yung ganyan, nakakapasok ka na dito, pababa, which is pwede naman mangyari. Si equal high kasi, may possibility pa siya na mag-take ng liquidity tapos bumaba. Paano yung entryhan kung ganyan? So, expect mo dahil may liquidity dito, pwede kang pumasok sa taas. Papakita ko sa inyo to sa market. Okay? Pag ganito, para ma-sweep niya yung liquidity. So, I think naano ko to sa Solana. Dito tayo. Ito. So, this is equal high. This is equal high. Okay? So, tinake. Yan, considered equal high. Pero makikita mo dito, fake out lang din. Nakalabas siya, tapos bigla niyang bumuhos pababa. Then, ito, equal high lang din. Okay? First high and second high. So, sinip siya dito, tapos bumaba na rin. Kapag equal high or low ba, mas madami liquidity compared sa previous high or low? Yes, pwede kasi mas marami ng position dito. Magmumukha kasi itong resistance na iniisip nila sobrang daming rejection dito. So, instead na single lang yung position, mas dumadami tuloy. Mas dumadami yung position dyan na pwedeng i-SL. Kasi nga, maraming rejection. Like ito, first rejection tsaka second rejection. Kaya mas maraming liquidity na napupuno sa equal high and equal low. So, kung ikaw, isipin mo ganito yung position mo, tapos SL mo dyan sa pinaka-high, then, pag-isipan mo muna, nasa position ka ba ng liquidity? Pwede ka bang ma-hit dyan as SL? Okay? Kaya yung advanced thinking sa trading, minsan dyan ka papasok sa sweep and makakakuha ka ng magandang reaction sa market. Okay, so goods na tayo dito Sure? Kapag may equal high tapos may liquidity pa sa taas, malaki ba chance isip lahat yan ni market? Yes, malaki chance na isip siya ni market, then mag-reverse pababa. Malaman nyo pag malakas yung liquidity, pagka-sweep ni market, dire-diretso pababa. So, bigyan niyo ako ng coin. Try ko sa inyo ipa-identify kung anong klaseng liquidity siya.
Sample coin. Practice na lang 'to kasi will end by 10:30. Hanapin natin 'tong tatlo sa isang pair para at least alam niyo yung itsura. And last na yon kasi we need to end at hindi ako natutuwa sa internet ko. First, okay, equal high. Tinake ng market. Nag-reverse pababa. Okay? So, equal high. Single. Previous low. Tinake ng market. And nag-react pataas. Clear. So, trendline liquidity. Punta tayo sa lower time frame. Yan ang trendline liquidity. Pag sabi trendline liquidity, whether meron ka ditong short position or long position, may SL ka both side. Kasi nasa loob ka ng trendline. Ito yung ng SL sa taas. Ito yung ng SL sa baba. Okay? Kabilaan yung liquidity dyan. Okay. So, I think that's it. And more practice lang. Siguro pag nalito kayo or medyo confused pa kayo, i-rewatch nyo na lang sa YouTube. Uploaded naman to. And upload ko to District. Update ako sa Telegram. Okay? So, yan muna. Sa next session natin, itatopic natin tong liquidity ng inducement tsaka momentum. So, better bago kayo umattend sa session 2, panoorin nyo muna tong trend line, previous high and previous low, equal high and equal low. All goods. I'm done. Thank you. I hope may nagets kayo If wala kayong tanong, PM nyo ako pag may confusion or replay nyo na lang. Para mas refined. Okay. So, sorry sa internet. I don't know what happened. Bawal mag-PM, Mars. Okay? So, yan yung YouTube. Yung link ng mga social media nandyan sa bio. So, kayo nang bahala. Thanks everyone. Mag-mute na ako kasi I'll end this by 10:30. Okay? Bagsak si BTC. Yan. Pati sa inyo, i-short nyo joke lang. Thank you. Chat-chat na lang ako.